Boss Badong, example sa totoo lang. Yan, gusto ko 'tong mga ganito. Example sa totoo lang. Kung ikaw ang nasa lagay ni Cheese at Joel, magpapakulong ka ba o lilipat ka rin? Real talk lang. Real talk po, hindi po ako mapupunta sa sitwasyon nila. Bakit po? Kasi hindi ako magnanakaw eh. Yan po ang matitiyak ko sa inyo. Kasi ako, real talk po tayo. Tignan niyo si Marcoleta. Hindi siya bumabaliktad. Very willing siya magpakulong kasi alam niya wala siyang kasalanan. Makulong man daw siya kahit ilang panahon. Yung binibintang sa kanya, napaka-normal po. Lahat po ng politiko, tumanggap po yan ng kontribusyon para magamit sa kampanya. Tinetechnical lang siya ng mga kaso. Kinakasuhan siya. Putya, kung lahat po ng tumanggap sa eleksyon may kaso, wala na po matitirang politiko. Yung kaya gawa-gawa lang po yun, dalawa po, pag private money po, private money, di ba? Public money, ginastos mo, may kaso ka, plunder, pag sobrang 50 million. Ito po, private money to eh. Dinonate po sa kanya. Alam nyo, doon ko lang po nakita. Pwede pala yun. Kunwari, ikaw, mahirap ka, may naging kaibigan ka na mayaman, pwede ka palang donatan ng pera eh. Yun po yun, private donation po yun. Pero hindi po yun, masama po yun sa mga pampubliko eh. Kasi, nang i-impluwensya yung tao. O, napaliwanag ko na yun sa inyo, paulit-ulit, balikan na natin to sila, si Joel at si Kiss. Yung tanong kanina, kung ikaw nasa kalagayan ni Joel at Cheese, magpapakulong ka ba? Sabi ko po, hindi ako magnanakaw kaya hindi ako mapupunta ron kahit kailan sa sitwasyon. Pero kung hindi po ako magnanakaw at pinag-initan pa rin ako, gagayahin ko po si Marcoleta. Hindi ako babaliktad. Kasi wala akong kasalanan eh. Paglalaban ko yan, maaari akong makulong. That's the price I have to pay. Pero sa 2028, makakalaya na ako eh. Dahil presidente na si Vice President Sara Duterte. Wala nga akong kasalanan eh. Hindi ako babaliktad. Hindi po yan hindi po wala kang tutularan. Meron eh. Si Marcoleta eh. Kinakasuhan po siya ng gawa-gawang kaso eh. Meron po tayong pwedeng tularan. Yan. Ano nga pala ang sagot ni BBM sa petition sa SC na magpa-hair follicle test? Bakit silent? Sumagot na po si BBM. Sabi niya hindi po ano ba yung so ano yung sagot ni BBM? Para may sagot si BBM na hindi, nakalimutan ko lang pero sumagot na po eh. Napag-usapan na natin yan, nakalimutan ko na lang. Tanong-tanong na po. Bakit ka naman makukulong kung wala kang kasalanan? Hirap intindihin, buds. Si Tatay Digong po walang kasalanan yun. Nakakulong. Marami pong walang kasalanan na nakakulong. Di ba? Kayo naman, Sa ideally, hindi ka dapat makulong kung wala kang kasalanan. Pero, papansin ko boss, lahat ng Marcos critics, wala na, tameme. Mortal na magkaaway ngayon, magkasangga na. Ibig nyo sabihin yung mga dilawan at kakamping. Opo. Kasi may gimmick sila eh. Unahin muna natin yung Duterte, tsaka natin, madali na si Marcos. Kaso, natatak na ngayon sa mga Pilipino, mahirapan na sila eh. Hands, hindi ko po alam pa, may sukat ba tong hands?
Boss Bal, sa grupo ng Birada Agila wala pang may kaso. Sa Baneteros kasi lahat ata sila meron na. Hindi kasi kami sikat. Yan po ang kagandahan ng hindi ganong sikat. Nalala. Ayun, Boss Buds, hindi na nila mahawakan ng mga bilyar kaya nakalipat sa Cayetano Black. Ano masasabi mo sa pwede mangyari? Anong ibig mong sabihin na anong pwedeng mangyari? Yan na nga po, nangyari na nga po, nabawi na po nila yung kapangyarihan. Sa impeachment po ba, tinatanong nyo, pwede mangyari sa impeachment? Ako po naniniwala na hindi po maabsuelto po si BP Sara. Bakit? Kasi ano ba yung ebidensya nila na pwedeng mag-convict kay BP Sara? Pati po yung mga senador na pabor sa pamahalaan, hindi po yan. Hindi po magkukonvict kay BP Sara. Maniwala kayo sa akin. Talaga ba nakaligtas si Sara sa amo niya noon pero hindi nakaligtas kay Clavio? O alam na natin yan eh. Hindi na po lihim yan. What wo calling sabog, John Vic? Ikaw ang sabog, anong ginawa niyo sa Senate? Ayun nga po, si John Vic ang tumawag kay Pulong na sabog. O yun po yung katotohanan. May tanong ako, paano kung nagsiresign bilang senador lahat ng minority? Di sure na panalo si BP. Wala na, yan pong tanong mo ay kalokohan kasi ang laki po ng ginastos nila para mangampanya. Ang laki pong bagay nung nanalo ka para lang po sa, alam niyo mga yan, may sarili po silang political interest. Hindi po, sila po mismo ay mga politiko. Dahil lang po kay BP Sara, magre-resign sila. Imposible. Mighty Kid Boss. Sir Bads, totoo ba pag po bang dinismiss na daw po ang mga kaso nila Quezon at Villajudas? Hindi po sila nakukulong. Yun po ang alam natin, di ba? Yung kasama nila lagi sa sinasabing makakasuhan, nakakulong na. Si Jinggoy. Pero sila po hindi. Sabi po ni Jinggoy, pag bumaliktad ka, mawawalan ka ng kaso. Pag hindi ka bumaliktad, kulong ka. O sino po sa tingin nyo yung kapanipaniwala? O uso nun Confucius, yung black na malambot na kulduroy ang balat. Naupo lang si Gatchalian na wala na agad yung BRC, biglang tahimik ang majority. At nawala rin po yung threat sa sa Senado. Kaya nga po, ano na nga yun, nakalimutan ko na, ganda ng joke kanina eh. Sabi ko, hiramin ko, nakalimutan ko naman. Kaya nga po, ang dahilan po ng kaya nawala yung threat ay yung waling-waling. Kalimutan ko na yung joke na. Tawa ko ng tawa doon sa joke ng isang viewer eh. Boss, aabot ba ng 60 ng boto? Any possibility? Sa ngayon, wala. Hindi natin alam sa masusunod, di ba? Kasi pwede nilang gawin ang lahat eh. Basta sa ngayon, wala. Ngayon. Pero sa mga darating pang panahon, hindi natin alam. No way.